Isang gabi noong Nobyembre 2003, sa panahong ang buong Pilipinas ay nagkakagulo sa pananabik para sa laban sa boksing ni Manny Pacquiao, isang tindera ng isda sa dampa sa Parañaque na nagngangalang Luz Viminda Luz Santos. Ito ay pagkatapos lamang niyang matanggap ang malaking halaga na 2 milyong piso mula sa kanilang paluwagan. Mula sa isang kainan kung saan kasalukuyang nagaganap ang kanilang selebrasyon, nagpaalam siyang mag-CR lamang. Ngunit mula noon ay wala nang sino man ang nakakita pa kay Aling Luz. Pinaghinalaan ng mga pulis ang kanyang asawa, ngunit kulang ang ebidensya. Walang bangkay, walang tiyak na lead, ang kaso ay tuluyang nalibing sa limot. Lumipas ang 8 taon. Sa panahong halos lahat ay nakalimot na sa kaso, natuklasan ang isang gintong pustiso na bumaon sa pusod ng isang drainage pipe sa ginigibang kainan dahil sa modernisasyon ng palengke. Walang sinuman ang nakaisip na ang maliit na piraso ng metal na iyon ang maglalantad sa katotohanang itinago sa loob ng 8 taon. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kainan noong gabing iyon? Ihahatid sa inyo ng mga kuwentong may halaga. Bago natin simulan ang kuwento ngayong araw, sandali lamang. Kung pipindutin ninyo ang subscribe at like buttons, kayo ang unang makatatanggap ng mga susunod nating kuwento. Noong Hunyo 2011, abala ang dampa sa Parañaque sa paggiba ng mga lumang gusali bilang bahagi ng modernisasyon nito. Isa sa mga ito ay ang isang luma at kilalang palutuan na nasa gitna mismo ng palengke. Naging mahirap ang demolisyon dahil sa komplikadong sistema ng tubo sa ilalim ng lupa. Sa isang sandali, habang binubuhat at pinapagpag ng construction foreman na si Nestor ang isang tubo, may isang maliit at matigas na bagay na nahulog mula sa mga itim na latak patungo sa sementadong sahig. Ting! Napalingon ang tingin ni Nestor sa tunog na iyon. Kahit sa dilim, kumikinang ito na parang isang gintong ngipin ng tao. Lumuhod si Nestor at tinitigang mabuti. Ang bahagi ng ugat ng ngipin ay malinis ang pagkaputol at may natitira pang tissue na nagpapahiwatig na hindi ito basta na lang nalaglag kamakailan. Teka, may mali dito, bulong ni Nestor. Agad niyang naisip na kailangan niyang tumawag sa pulisya. Makalipas ang 1 oras, dumating ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, team mula sa Southern Police District, SPD. At masusing sinuri ang gintong ngipin. Hawak ang isang magnifying glass. Tiningnan ng forensic investigator na si Major Ramos ang cross-section ng ngipin at tumango. Hindi ito natural na nalaglag. Kung titingnan ninyo ang ugat, malinaw ang mga bakas na pinuwersa itong matanggal dahil sa isang malakas na impact. Inilibot ng team leader na si Colonel De Guzman ang kanyang paningin at sinuri ang sitwasyon. Ang kainan ay nag-operate mula 2001 hanggang 2007 bago magsara at mula noon ay naging abandonadong gusali na. Dahil sa istruktura ng drainage, ipinapalagay na ang gintong ngipin ay nagmula sa kusina noong panahon pa na bukas ang kainan. Kinuha ni De Guzman ang kanyang telepono at tinawagan ang isang kasamahan, pakitingnan kung may anumang missing persons report o major crime case na may kaugnayan sa kainan na ito sa pagitan ng 2008-1 at 2007. Balikan natin ang nakaraan. Noong gabi ng Nobyembre 15, 2003, ang buong bansa ay nagbubunyi sa tagumpay ni Manny Pacquiao laban kay Marco Antonio Barrera. Ang mga miyembro ng samahan ng mga tindero sa dampa ay nagtipon sa isang palutuan. Karamihan ay nakasuot ng t-shirt na may mukha ni Pacquiao. Sa TV, kasalukuyang ipinapalabas ang replay ng makasaysayang laban. Isa sa mga miyembro, si Luz Santos, ay mas masaya kaysa karaniwan. Iyon kasi ang araw na makukuha niya ang kanyang sahod sa paluwagan. Ang isang bag na naglalaman ng 2 milyong piso ay nasa kanyang kandungan. Sa tuwing ngumingiti si Luz, kumikinang ang kanyang gintong ngipin sa ilalim ng ilaw. Naku, Luz, ang suwerte mo naman ngayon, sabi ng isang kapwa tindera.
Lalo pang lumapad ang ngiti ni Luz. Oo nga. Panalo si Pacman, tapos nakuha ko pa ang pera. Ngunit sa kabila ng kanyang saya, may halong kaba sa kanyang mga mata. Dahil ba ito sa bigat ng pagdadala ng ganoon kalaking pera? Patuloy na lumilingalinga si Luz habang mahigpit na yakap ang bag. Nasa kasukdulan na ang selebrasyon. Lahat ay nakatutok sa TV. Biglang tahimik na tumayo si Luz. CR lang ako sandali. Hindi niya binitiwan ang bag. Dala-dala niya ito habang tumatayo. Ang CR ng kainan ay may kakaibang layout. Kailangan mong dumaan sa kusina at tahakin ang isang mahabang pasilyo. Dahan-dahang naglakad si Luz patungo sa madilim na bahagi ng kusina. Iyon na ang huling pagkakataon na nakita siya ng kanyang mga kasamahan. Lumipas ang 30 minuto, ngunit hindi pa rin bumabalik si Luz. Sa una, walang pumansin. Inisip nilang baka sumakit ang tiyan niya o may importanteng tawag na sinagot. Ngunit kahit patapos na ang salusalo, hindi pa rin nagpakita si Luz. Si Aling Elena, ang treasurer ng paluwagan, ang nagpa siyang tingnan siya sa CR. Uy, bukas ang pinto. Walang tao sa banyo. Tinanong ni Aling Elena si Mang Manuel, ang may-ari ng kainan. Mang Manuel, nakita niyo po ba si Luz? Umiling si Mang Manuel. Hindi hindi ko na siya nakita pagkatapos niyang mag-CR. Sinubukan ng mga miyembro na tawagan ang cellphone ni Luz, ngunit puro ringing lang at walang sumasagot. May tumawag sa bahay niya, ngunit wala ring sagot. Sa pag-aalala, pinuntahan ni Aling Elena at ng iba pang miyembro ang bahay ni Luz, ngunit walang tao roon. Ganoon din sa bahay ng mga kamag-anak na madalas niyang puntahan. Kinaumagahan, hindi pa rin umuuwi si Luz. Nagpa siya ang pamilya na hindi na sila maaaring maghintay pa at dumiretso sa pinakamalapit na presinto. Nanginginig ang boses ng asawa ni Luz na si Roberto Berto Cruz habang inire-report ang pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit mahirap mag-focus sa investigasyon noong mga panahong iyon dahil sa pagdiriwang sa panalo ni Pacquiao, karamihan sa mga pulis ay nakadeploy sa mga lansangan para sa crowd control. Isinulat ng investigador ang mga detalye ng kaso, isang babaeng nasa hustong gulang na nawawala kasama ang malaking halaga ng pera. Ang paunang teorya nila ay simpleng pagtatanan. Posibleng planado ang pag-alis niya dahil sa problema sa utang o relasyon sa ibang lalaki. Ngunit ngayon, makalipas ang 8 taon, ang gintong ngipin na natagpuan sa drainage pipe ng kainan ay bumabago sa lahat ng teoryang ito. 2 araw na ang lumipas mula nang mawala si Luz. Ang mga mamamayang abala sa selebrasyon ay unti-unti nang bumabalik sa normal, ngunit ang pamilya ni Luz ay hindi mapakali, lalo na ang asawa niyang si Berto, na sinubukang takasan ang realidad sa pamamagitan ng paglalasing. Noong gabi ng Hulyo 1, bandang 9 p.m., pumasok ang lasing na si Berto sa kainan. Ang amoy ng alak at galit ay umalingawgaw sa loob. Hoy, may-ari! Anong ginawa niyo sa asawa ko dito? Sigaw ni Berto habang hinahampas ang mesa. Si Mang Manuel, na nagliligpit na matapos magsara. Mang Berto, kumalma po kayo. Hindi ko rin po alam kung nasaan si Aling Luz. Ngunit hindi tumigil ang galit ni Berto. Sinasabi niyong tumakas ang asawa ko dala ang pera? 2 milyong piso? Sinipa ni Berto ang isang upuan at inihagis ang mga plato sa sahig. Paulit-ulit ang tunog ng nababasag na pinggan. Sa huli, pinasok ni Berto ang kusina at kinuwelyuhan si Mang Manuel. May alam ka, no? Dito huling nakita ang asawa ko. Pilit na umiiwas si Mang Manuel, ngunit wala siyang laban. Sakto namang dumating ang mga pulis na tinawagan ng isang kalapit na tindero. Bitawan mo siya, Mr. Cruz. Pinigilan ng mga pulis si Berto at inaresto siya. Kahit pinoposasan na, patuloy pa rin siyang sumisigaw. Anong ginawa kong masama? Krimen ba ang hanapin ng asawa ko? Habang pinapakalma si Berto, napansin ng mga pulis ang isang kakaibang bagay sa sahig ng kusina. Ang buong sahig ay basa, lalo na sa paligid ng lababo, at higit sa lahat,
ang matapang na amoy ng Zonrox na nangingibabaw sa buong kusina. Sumimangot ang isang pulis na si PO2 Reyes at tinanong si Mang Manuel, bakit ang tapang ng amoy dito? Nagpunas ng kamay si Mang Manuel sa kanyang apron at kalmadong sumagot, tag-init po kasi. Madaling mangamoy ang lansa ng isda at dumami ang peste. Gabi-gabi po kaming naglilinis gamit ang Zonrox. Ang mga Soko team na rumesponde noon ay nag-focus lamang sa pagkontrol kay Berto. Hindi nila napansin ang mahalagang katotohanan na ang amoy ng Zonrox ay maaaring gamitin para magtago ng dugo o sirain ang forensic evidence. Ang luminol test, na ginagamit para makita ang bakas ng dugo, ay maaaring maging inutil dahil sa bleach. Ngunit ang ganitong kaalaman ay hindi na isakatuparan sa crime scene. Matapos dalhin si Berto sa presinto, nagsimula ang formal na investigasyon. Ang lead investigator na si Detective Ricardo Cardo Diaz ay masusing sinuri ang background ni Berto. Lumabas sa investigasyon na si Berto ay may malalang adiksyon sa sugal. Maging ang panggastos ng pamilya ay itinataya niya, na dahilan ng madalas nilang pag-aaway. At may mas nakakagulat na lumabas. Noong umaga ng araw na iyon, binugbog di umano ni Berto si Luz para humingi ng pera. Ayon sa testimonya ng isang kapitbahay, bandang 5 a.m., may narinig silang malakas na sigawan mula sa bahay. Kasunod ng iyak ni Luz, isang empleyado naman sa kainan, si Mila, ang nagbigay ng mas mabigat na testimonya. Nakita ko po si Mang Berto na palakad-lakad sa labas ng kainan noong hapon bago ang selebrasyon. Nanginginig na nagpatuloy si Mila. Narinig ko siyang bumubulong, "Papatayin kita! Papatayin talaga kita!" Ang testimonya na ito ay naging isang malakas na circumstantial evidence laban kay Berto. Bukod pa rito, may nakitang mapulang mantsa sa manggas ng damit ni Berto. Ipinadala ito sa PNP Crime Laboratory. At makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta hindi ito dugo ng tao, kundi dugo ng isda. Sa kabila nito, itinuring pa rin ng investigation team si Berto bilang pangunahing suspek. Ang teorya ni Detective Diaz ay inilabas ni Berto ang kanyang asawa mula sa kainan, pinatay, itinago ang bangkay sa kung saan, at kinuha ang pera mula sa paluwagan. Ngunit nahirapan ang investigasyon. Walang kahit isang CCTV sa paligid ng dampa. At dahil sa dami ng tao sa kalsada, dahil sa selebrasyon ng boksing, halos imposible na makahanap ng testigo. Patuloy na iginiit ni Berto ang kanyang kawalang sala habang nasa kulungan. Hinding-hindi iiwan ng asawa ko ang mga anak namin. May bahid ng desperasyon sa kanyang boses. Mahal na mahal ni Luz ang mga bata. Imposibleng tumakas siya dahil lang sa pera. Ngunit hindi naniwala ang mga investigador sa mga sinabi ni Berto. Ang mga utang sa sugal, karahasan sa pamilya, at mga pagbabanta lahat ay tumuturo sa kanya. Hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Berto. Kinumpiska at siniyasat ang kanyang sasakyan at sinundan ang kanyang mga naging galaw. Maging ang mga sugalan na madalas niyang puntahan ay kanilang pinuntahan. Ngunit walang natagpuang murder weapon. Walang bakas ng nawawalang 2 milyong piso. Ang bank account ni Berto ay puno ng utang at walang anumang bagong deposito. Habang lumilipas ang mga araw, nauwi sa wala ang investigasyon. Mahirap patunayan ang murder charge nang walang bangkay. Sa huli, ibinasura ng piskalya ang aplikasyon para sa warrant of arrest laban kay Berto dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pinalaya si Berto, ngunit sa mata ng mga tao sa palengke, isa na siyang mamamatay tao na pumatay sa sariling asawa. Araw-araw niyang tiniis ang mga tingin na iyon sa pamamagitan ng paglalasing, ngunit hindi niya isinuko ang pag-asang mahanap ang kanyang asawa. Samantala, habang ang lahat ng atensyon ay nasa kay Berto, ang paglilinis gamit ang Zonrox ay patuloy na nagaganap gabi-gabi sa kainan. Palusot ni Mang Manuel, kailangan ito para sa kalinisan tuwing tag-init. Kung mayroon mang mahahalagang ebidensya doon, lahat ng iyon ay inanod na ng bleach papunta sa imburnal. Isang linggo matapos mapalaya si Berto,
wala pa ring pag-usad ang investigasyon. Upang makahanap ng bagong anggulo, muling ipinatawag ng mga pulis ang mga miyembro ng paluwagan na dumalo sa selebrasyon at ang mga tauhan ng kainan. Nagpasya si Detective Diaz na isa-isahin silang imbestigahan. Unang ipinatawag muli ang may-ari ng kainan na si Mang Manuel. Kalmado siyang umupo sa interrogation room, naghihintay ng mga tanong. Muling itinanong ni Diaz ang mga detalye noong gabing iyon. Pakisabi po, ng eksakto kung ano ang nangyari matapos bumalik ni Aling Luz mula sa CR. Nag-isip sandali si Mang Manuel at sumagot ng may kumpiyansa. Pagkatapos niyang mag-CR, lumabas siya sa likod na pinto. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina. Mas nagtanong pa ng detalye si Diaz. At ano po ang ginawa niya pagkalabas? Walang pag-aalinlangang sumagot si Mang Manuel. Pumara siya ng taxi. Nakita ko siyang kumakaway para pahintuin ang isang taxi. Ang testimonya ay napaka-espesipiko at puno ng katiyakan. Tila ito ang tiyak na ebidensya na kusang loob na umalis si Luz sa kainan. Matapos marinig ito ni Diaz, hindi na niya nakita ang pangangailangang magsagawa ng masusing investigasyon sa loob ng kainan. Kung ang biktima mismo ang umalis, ano pa ang dahilan para halughugin ang lugar? Dahil sa testimonya ni Mang Manuel, tuluyang nagbago ang direksyon ng investigasyon. Ang posibilidad na may nanakit kay Luz sa loob ng kainan ay halos naging imposible na. Makalipas ang 2 araw, si Aling Elena, ang treasurer ng paluwagan at itinuturing na reyna ng mga tindera sa palengke, ang nagpunta sa presinto. Nasa early 60s, si Aling Elena ay isang veteranang tindera na mahigit 30 taon nang nagtitinda sa dampa. Tinatawag siyang Nanay Elena ng lahat at iginagalang. Pagpasok pa lang sa interrogation room, umiyak na agad si Aling Elena. Alam ko na pong mangyayari ito kay Luz. Maingat na pinakinggan ni Diaz ang mga sinabi niya. Kung may alam po kayo tungkol kay Aling Luz, pakisabi po sa amin. Nagpunas ng luha si Aling Elena gamit ang panyo. Hirap na po si Luz sa asawa niya. Laging sinasaktan dahil sa sugal. Hindi na niya kaya. Huminto sandali si Aling Elena at huminga ng malalim. Sinabi niya sa akin na kapag nakuha na niya ang pera sa paluwagan, lalayo siya para magsimula ng bagong buhay. Nagulat si Diaz. Kailan po niya sinabi iyan? Tumango si Aling Elena. Ilang araw bago niya makuha ang pera. Sa akin lang daw niya sinabi bilang sikreto. Kung hindi lang daw dahil sa mga anak niya, matagal na siyang umalis. Ang testimonya na ito ay isang malaking dagok sa investigasyon. Ibig sabihin, si Luz pala ay may plano ng tumakas. At ang nagsabi nito ay si Aling Elena, ang pinaka-pinagkakatiwalaang tao sa palengke. Ang testimonya ni Aling Elena ay detalyado at kapani-paniwala. Sabi pa nga ni Luz, hindi ko na kaya si Berto. Sapat na raw ang 2 milyong piso para makapagsimula siya sa ibang lugar. Nagtanong pa si Diaz. May iba pa po bang nakakaalam nito? Umiling si Aling Elena. Wala po. Sa akin lang niya sinabi. Bawal daw malaman ng iba. Matapos ang testimonya ni Aling Elena, nakabuo ng bagong conclusion ang investigation team. Ang pagkawala ni Luz ay hindi isang murder case, kundi isang planadong pag-alis. Ang testimonya ng isang pinagkakatiwalaang miyembro at ang sinabi ng may-ari ng kainan ay nagtugma. Inilagay ng pulisya si Luz sa isang nationwide wanted list sa pag-aakalang nagtago siya sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Ngunit lumipas ang mga araw na walang balita, walang bank transactions, at putol na ang linya ng kanyang cellphone. Walang record ng paggamit ng ospital o anumang government office. Samantala, si Berto ay desperadong hinahanap ang kanyang asawa. Gumawa siya ng mga missing poster na may larawan ni Luz at idinikit ito sa buong palengke. Tinawagan niya ang mga kakilala para magtanong, ngunit lalong lumamig ang tingin sa kanya ng mga tao sa palengke. May mga nagbubulungan kapag nakikita si Berto. Hindi kaya siya ang pumatay o nagpatakas sa asawa niya?
Ang iba ay mas prangka. Matapos niyang sirain ang pamilya niya dahil sa sugal, ngayon magkukunwari siyang naghahanap. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang mga malisyosong tsismis. Si Luz daw ay tumakas kasama ang ibang lalaki, dala ang pera ng paluwagan. Mayroon pang mga walang katuturang tsismis na nagsasabing magkasabwat sina Berto at Luz para takasan ang paluwagan. Naapektuhan maging ang mga anak ni Luz, ang panganay na high school at bunsong elementarya, ay naging biktima ng pambubuli. Totoo bang pinatay ng tatay mo ang nanay mo? Yung nanay nyo, magnanakaw, di ba? Dahil dito, tumanggi ng pumasok sa eskwela ang mga bata. Nagkulong na lang sila sa bahay at hindi na nakikipag-usap. Unti-unti ring nasira ang pag-iisip ni Berto. Sa umaga, naghahanap siya sa asawa. Sa gabi, sa alak siya kumakapit. Kapag lasing, kung ano-ano ang sinasabi niya. Baka ako nga ang pumatay. Baka ako ang pumatay kay Luz. Ang ganitong pag-uugali ni Berto ay lalo lang nagpatibay sa hinala ng mga tao. Minanmanan ng pulisya si Berto, 24/5, ngunit walang matibay na ebidensya na siya ang salarin. Kasabay nito, wala ring ebidensya na buhay pa si Luz. Tuluyang natigil ang investigasyon. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, walang bagong lead. Matapos ang national celebration, bumalik na sa normal ang kapulisan at nag-focus sa ibang kaso. Pagsapit ng Setyembre, binuwag na ang Special Investigation Team. Ang kaso ng pagkawala ni Luz Santos ay pansamantalang isinara bilang isang simpleng kaso ng pag-alis sa bahay. Ang mga dokumento ay inilagay sa isang cabinet para sa mga cold cases. Natapos ang mainit na taon ng 2003 at dumating ang taglagas, muling sumigla ang dampa. Ang pangalan ni Luz Santos ay unti-unting nabura sa alaala ng mga tao. Ngunit ang taong nakakaalam ng katotohanan ay naroon pa rin sa palengke. Sa likod ng isang perpektong alibi at mga kasinungalingan, namumuhay siya ng normal, ligtas sa anumang hinala. May daladalang sikretong walang sinumang nakakaalam. Sa likod ng isang mukhang walang sinumang maghihinala. At ganoon, lumipas ang 8 mahahabang taon. Pagsapit ng 2010, unti-unti nang nagbabago ang anyo ng dampa. Dahil sa malawakang modernisasyon na isinusulong ng lokal na pamahalaan, isa-isang ginigiba ang mga lumang gusali at pinapalitan ng mga modernong puwesto. Nawawala na ang tradisyonal na itsura ng palengke, ngunit masaya ang mga tindera dahil mas magiging maayos na ang kanilang pagtitinda. Ang dating investigador na si Detective Cardo Diaz ay isa ng senior officer. Noong 2003, bilang isang bagitong pulis, siya ang isa sa mga unang humawak sa kaso. Ngayon, siya na ang team leader ng Homicide Division ng SPD. Ngunit ang kasong hindi niya nalutas 8 taon na, ang nakalipas, ay nananatiling isang tinik sa kanyang dibdib. Paminsan-minsan, nababasa niya sa mga police report ang kalagayan ni Berto. Si Berto Cruz, ang asawa ni Luz, ay tuluyan nang nagbago. Hindi lang niya sinira ang kanyang pamilya dahil sa sugal at alak. Ngayon, isa na siyang palaboy na naninirahan sa mga eskinita ng palengke. Nagsimula na ring magpakita ng sintomas ng alcoholic dementia si Berto. Madalas, kinakausap niya ang mga dumadaan at kung ano-anong sinasabi, nasa loob ng aquarium sa palutuan si Luz. Doon niyo siya hanapin. Itinuturing na lang ng mga tao na kalasingan ang kanyang mga sinasabi. Mga walang kuwentang salita ng isang taong wala na sa sarili. Walang sinumang sineseryoso ang mga sinasabi ni Berto. Ang mga anak ni Luz ay mga ganap ng matatanda at may kanya-kanya ng buhay. Ang panganay na anak ng lalaki ay umalis papuntang Maynila pagka-graduate ng high school at hindi na nagpakita. Ang bunsong babae ay ipinaalaga sa kamag-anak at umalis din ng Parañaque. Nais ba nilang kalimutan ang alaala ng kanilang ina o dahil ba sa sama ng loob sa kanilang ama? Walang sino man sa mga anak ang naghahanap kay Berto
Tuwing death anniversary ng kanilang ina, walang nag-aalay ng dasal. Dahil hindi man lang nila alam kung kailan talaga namatay si Luz. Nakarehistro lang siyang missing at hindi deceased. Samantala, ang kainan na naging sentro ng lahat ay ilang beses nang nagpalit ng may-ari. Si Mang Manuel, ang may-ari noong 2003, ay ipinagbili ang pwesto makalipas ang ilang taon at lumipat sa ibang lugar. May bagong may-ari na pumasok, ngunit hindi rin nagtagal dahil ba sa nangyari doon o sa ibang dahilan, ngunit matumal ang customer. Sa huli, sumuko rin ang pangalawang may-ari at ipinagbili ito. Kinuha ito ng pangatlong may-ari, ngunit lalo lang lumala ang sitwasyon dahil sa pagkalugi, napilitan itong magsara. Mula 2009, naging abandonado na ang gusali. Sa gitna ng lahat ng ito, sinimulan ang modernisasyon ng dampa. Ang gusali ng kainan ay kasama sa mga gigibain. Ang plano ay palitan ang lahat ng lumang tubo at i-renovate ang buong istruktura. Nang marinig niyang gigibain na ang crime scene mula 8 taon na ang nakalipas, nakaramdam siya ng kakaiba. Sa pag-asang may makikita, pinuntahan niya ang construction site manager. Kung may makita po kayong kakaiba o anumang kahina-hinala habang nagtatrabaho, pakitawagan po ako. Iniabot ni Diaz ang kanyang business card. May espesyal po bang dahilan? Tanong ng manager. Maikling paliwanag ni Diaz. May missing person case po dito, 8 taon na ang nakalipas. Tumango ang manager at kinuha ang card. Sige po, tatawagan ko po kayo agad kung may makita kaming kakaiba. Sinimulan ang demolisyon noong Hunyo 2010. Unang tinanggal ng mga trabahador ang interior ng gusali. Sumunod, binakbak ang sahig para palitan ang mga tubo sa ilalim. Sa unang araw, sinimulang basagin ng mga trabahador ang semento sa sahig ng kusina gamit ang malalaking jackhammer. Kasabay ng alikabok, umalingasaw ang mabahong amoy ng nabubulok at amag na tipikal sa isang abandonadong gusali. Ngunit ang aktwal na layout ay iba sa plano. Dahil sa maraming renovation, naging komplikado ang pagkakakabit-kabit ng mga tubo. Ibang-iba to sa plano. Sabi ng isang tubero, mas mabuti pang tanggalin na lang lahat at maglagay ng bago. Naging mas komplikado ang trabaho kaysa inaasahan. Lalo na ang mga tubo sa likod ng dating kinalalagyan ng aquarium na mahirap abutin, nasa isang sulok na halos hindi maabot ng kamay. Nang putulin ng tubero ang tubo gamit ang pipe cutter, may narinig silang kumalabog sa loob. Uy! May laman! Itinagilid ng tubero ang tubo at ibinuhos ang laman. Kasama ng mga itim na putik, isang maliit at matigas na bagay ang nahulog sa sahig. Kumislap ito na parang metal. Pustiso ba to? Lumapit ang isa pang trabahador at tiningnan. Mukha nga. Kakaiba. Agad na tinawagan ng site manager si Detective Diaz. Detective, may nakita po kaming gintong ngipin dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Diaz. Isa sa mga palatandaan ni Luz, 8 taon na ang nakalipas, ay ang kanyang gintong ngipin. Huwag ninyong gagalawin. Ibinaba ni Diaz ang telepono at mabilis na nagpunta sa site. Ang maliit na piraso ng metal na iyon na natagpuan sa pusod ng isang drainage pipe ang maaaring maging susi sa pagbubukas ng katotohanang nakasara sa loob ng 8 taon. Pagdating ni Detective Diaz sa site, mabilis siyang kumilos. Agad niyang ipinasara ang buong construction site at nilagyan ng police line. Ang mga ebidensyang nakaligtaan nila sa paunang investigasyon 8 taon na ang nakalipas ay hindi na niya maaaring palampasin. Humingi siya ng agarang tulong mula sa PNP Crime Laboratory at sinigurong mapapanatili ang integridad ng crime scene. Makalipas ang 1.5 oras, dumating ang SOCO team dala ang kanilang mga high-tech na kagamitan. Sinuri ng team leader na si Major Cruz ang sitwasyon. Matapos suriin ang gintong ngipin at ang istruktura ng tubo, sinabi niya kay Diaz ang isang mahalagang bagay. Napakalaki ng kahalagahan ng lokasyon kung saan natagpuan ang gintong ngipin na ito. Lumuhod si Cruz
at itinuro ang tubo. Ito ang tinatawag na P-trap. Ang P-trap ay ang hugis U na bahagi ng tubo kung saan naiipon ang tubig. Ang istrukturang ito ang pumipigil sa mabahong amoy, mga peste, at mga daga mula sa imburnal na umakyat pabalik. Ito ay isang mahalagang bahagi ng lahat ng drainage system. Isang dalubhasang tubero, si Mang Cesar, ay ipinatawag din. Siya ay isang veterano na may 30 taong karanasan. Ipinaliwanag niya ang pisikal na katangian ng P-trap. Dahil sa istruktura ng P-trap, imposible pong may pumasok diyan pabalik mula sa main sewer line. Dahil sa gravity at water pressure, ang tanging paraan para may mahulog diyan ay kung galing ito sa itaas sa kusina. Ang pahayag na ito ay tuluyang sumira sa testimonya ni Mang Manuel, 8 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Mang Manuel na nakita niyang lumabas si Luz sa likod at pumara ng taxi. Ngunit ang pagkatagpuan ng gintong ngipin ni Luz sa P-trap ng drainage ng kusina ay nagpapakita ng ibang katotohanan. Masusing pinag-aralan ni Diaz ang koneksyon ng mga tubo. Saan eksaktong nakakonekta ang tubong ito? Inilatag ni Mang Cesar ang plano. Ang bahaging ito ay direktang konektado sa drain ng lababo sa kusina. Konektado rin ito sa water supply na ginagamit sa paglilinis sa likod ng aquarium. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Diaz. Ang pisikal na ebidensya na may nangyari kay Luz sa loob ng kusina ay nasa harap na niya. Ang mga piraso ng katotohanang itinago sa loob ng 8 taon ay unti-unti nang nabubuo. Mas masusing hinanap ng Soko team ang paligid ng gintong ngipin. Kinalas nila ang buong tubo at sinala ang lupa sa paligid. Habang ginagawa ito, mayroon pa silang natagpuan. May mga buto po dito, parang buto ng tao. Maingat na kinuha ng isang investigador ang maliliit na piraso gamit ang tiyan. Kahit maliit, malinaw na buto ito ng tao. Dahil sa itsura at kapal, siguradong buto ito ng tao. Agad na nagbigay ng paunang hatol si Major Cruz. Hindi na ito simpleng missing person case. Malinaw na ito ay isang kaso ng pagpatay at pagtatago ng bangkay. Nanginginig na tinawagan ni Diaz ang kanyang superior. Ang kaso ng pagkawala ni Luz Santos, na 8 taon nang nakatenga, ay opisyal nang naging isang murder case. I-upgrade natin ang kaso ni Luz Santos sa murder at pagtatago ng bangkay at buksan muli ang investigasyon. Agad na binuo ng SPD ang isang special task force. Ang buong homicide division ay itutuon ang lahat ng kanilang lakas sa kasong ito. Makalipas ang 8 taon, muling nabuhay ang kaso ni Luz Santos. Nakarating din ito sa media. Ang mga reporter ay nagsimulang gumawa ng mga madamdamin at nakakagulat na headline. Ina, nagbalik mula sa drainage pipe. Matapos ang 8 taon, gininto ang ngipin. Isiniwalat ang krimen sa dampa. Katotohanang inilibing sa tubo. Sa loob na 8 taon, nabunyag na. Nang malaman ni Berto ang balita sa TV, nabigla siya. Kahit nang hina na ang katawan dahil sa 8 taong pagiging palaboy, agad siyang tumakbo sa presinto. Nang makaharap niya ang investigador, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob. Anong sabi ko sa inyo? Sigaw ni Berto, puno ng galit at hinanakit na inipon sa loob ng 8 taon. Sabi ko sa inyo, sa loob ng kainan na yon namatay ang asawa ko, 8 taon. Walang naniwala sa akin. Sa kanyang boses, may halong galit at ginhawa. Sa wakas, napatunayan na hindi siya iniwan ng kanyang asawa, kundi pinaslang. At napatunayan din na siya mismo ay isang biktima. Inakbayan ni Diaz si Berto. Ngayon, pangako, palalabasin natin ang katotohanan. Muling kinuha ng investigation team ang lahat ng file mula 2003 at sinuri ito. Ang investigasyon na dating nakasentro lang kay Berto ay sinimulan sa isang bagong pananaw. Muling sinuri ang mga alibi ng mga taong dating hindi pinaghinalaan. Sa isang meeting, itinanong ni Diaz ang mahalagang tanong. Bakit nagsinungaling si Mang Manuel? Simpleng pagkakamali lang ba sa alaala? O sinadya niyang magsinungaling?
Nag-focus ang team sa posibilidad na sa likod ng kasinungalingan ni Mang Manuel ay nagtatago ang tunay na salarin. Maaaring may nag-utos o nagbanta sa kanya. O posible ring si Mang Manuel mismo ay kasabwat. Samantala, ang balita tungkol sa gintong ngipin ay nakarating na rin sa tunay na salarin. Nagimbal siya sa katotohanang ang ebidensyang akala niya ay perpekto niyang naitago ay lumabas na. Naramdaman niya ang takot at hindi alam kung ano ang gagawin. Nagpa siya ang team na gamitin ang modernong teknolohiya. Ginamit nila ang 3D scanning equipment para i-reconstruct ang itsura ng loob ng kainan. Sa pamamagitan ng computer simulation, sinuri nila ang koneksyon ng mga tubo at ang daloy ng tubig. Ipinaliwanag ng isang tech expert ang resulta. Maaari nating matukoy ang eksaktong lugar kung saan ginawa ang pagputol sa katawan. Sa computer screen, makikita ang 3D model ng kusina at ang paligid ng lababo ay minarkahan ng pula. Sigurado tayong nahulog ang gintong ngipin sa drain ng lababo na ito, dumaan sa tubong ito at bumagsak sa P-trap. Walang duda ang scientific analysis. Si Luz Santos ay pinatay malapit sa lababo ng kusina at sa proseso ng pagtatago ng kanyang katawan, natanggal ang kanyang gintong ngipin at nahulog sa drain. Ang maliit na piraso ng metal na iyon na 8 taong nanatili sa P-trap. Ang kasinungalingan ni Mang Manuel at ang tunay na salarin sa likod nito ay tiyak na mahuhuli nila. Ang orasan ng hustisya na 8 taong tumigil ay muling umandar at ang bitag para sa tunay na salarin ay unti-unti nang sumasara. Ang gintong ngipin at mga piraso ng buto na nakuha sa crime scene ay dinala sa PNP Crime Laboratory. Ang maliliit na ebidensyang ito na 8 taong nakabaon sa isang tubo, magsasabi kaya sila ng katotohanan? Ang lahat ay nakasalalay sa siyensya. Si Dr. Ana Reyes, isang DNA analysis expert, ang humawak sa pagsusuri. Siya ay isang veterana na may 20 taong karanasan sa forensic science. Unang ginamit niya ang isang high-powered microscope para tingnan kung may natitira pang biological tissue sa ngipin. Kahit 8 taon na, posibleng may natirang tissue dahil protektado ito ng metal. Gamit ang pinong tiyanي, sinilip niya ang mga siwang sa loob ng ngipin. Sa 200x magnification, nakakita siya ng maliliit na tissue na kulay brown sa bahagi ng ugat. May natitirang dental pulp. Ang dental pulp ay ang nerve at blood vessel tissue sa loob ng ngipin. Mayaman ito sa DNA at napakahalaga para sa identification. Maingat na kinuha ni Dr. Reyes ang tissue sample at agad na sinimulan ang DNA extraction. Ginamit niya ang mga modernong pamamaraan para ihiwalay ang purong DNA. Ngunit dahil sa 8 taon, sira na ang karamihan sa DNA. Napakababa ng konsentrasyon ng DNA. Kailangan nating ulit-ulitin ang PCR amplification. Ang PCR ay isang teknolohiya na nagpaparami ng kahit katiting na DNA ng milyon-milyong beses. Ginamit din niya ang STR analysis, isang napakatumpak na paraan ng pagkilala sa isang tao. 1 linggo ang itinagal ng masusing pagsusuri. Kasabay nito, kinuha rin ang blood samples mula sa mga anak ni Luz at sinuri gamit ang parehong paraan. Sa wakas, lumabas ang resulta. Maingat na sinuri ni Dr. Reyes ang data at tinawagan si Detective Diaz. Ang DNA mula sa gintong ngipin at ang DNA ng mga anak ni Aling Luz ay 99.9% na magkatugma. Huminga ng malalim si Diaz. Sigurado po kayo? Puno ng kumpiyansang sumagot si Dr. Reyes. Statistically, masasabi nating iisang tao lang sila. Ito ang tiyak na ebidensya na si Aling Luz ay namatay sa loob ng kainan at natanggal ang kanyang ngipin habang itinatago ang kanyang katawan. Ito ang makasaysayang sandali kung saan ang isang missing person case ay opisyal nang naging isang murder case. Binigyan ng siyensya ng boses ang isang tahimik na ebidensya. Agad na binago ni Diaz ang diskarte ng investigasyon. Dahil murder case na ito, maaari na silang humingi ng search warrant para sa dating bahay ni Luz.
8 taon na ang nakalipas, simpleng inspeksyon lang ang ginawa nila dahil itinuring itong pag-aabandona sa pamilya. Ngayon, maaari na nilang halughugin ang bawat sulok. Kinaumagahan, matapos ma-issue ang warrant, pinuntahan ng buong team ang dating bahay ni Luz. May iba ng pamilya na nakatira doon, ngunit naging kooperatibo sila. Sinimulan ng team ang paghahanap mula sa sahig hanggang sa kisame. Matapos ang sala, kusina, at banyo, inilabas nila ang lahat ng laman ng aparador at kinatok ang mga pader. Biglang may napansin ang isang investigador. May kakaiba sa ilalim ng aparador na ito. Itinulak ng 2 tao ang mabigat na aparador at nakita nilang bahagyang nakaangat ang plywood sa sahig. Dahil sa 8 taon ng pamamasa at pagbabago ng temperatura, humina ang pandikit. Maingat nilang tinanggal ang plywood gamit ang martilyo at pait, at isang hindi inaasahang bagay ang lumitaw. Isang luma at inaamag na kahon. Kahit sira na ang ilang bahagi dahil sa moisture, halos buo pa ang laman nito. Nang buksan ni Diaz ang kahon, hindi siya makapaniwala. Puno ito ng mga notebook, mga kasulatan ng utang, mga promissory note, at iba't ibang dokumento. Nang buksan niya ang unang notebook, natigilan ang buong team. Nakasulat dito ang mga pangalan ng mga tindera sa dampa, kasama ang halaga ng kanilang utang, ang interest rate, ang schedule ng bayaran, at ang kanilang mga record ng pagka-late. Geng, Kim, utang go, 200,000, interest 20% kada buwan. Tubong, live, 6, hulog 40,000 kada buwan. G, Park, utang U, 1 VIN, interest 2% kada buwan. 3 buwan nang hindi nagbabayad. Gang, Choi, utang 5 ni 00, interes 20% kada buwan. Kolateral ang titulo ng pwesto. Si Luz Santos, na akala ng lahat ay isang simpleng tindera ng isda, ay isa palang malupit na loan shark na nagpapautang sa napakataas na interes. Dose-dosenang mga tindera sa dampa ang may utang sa kanya. At mas nakakagulat ang mga memo na nakasulat sa notebook. Ging, Kim, pwedeng kunin ang pwesto bilang bayad. May sakit ang asawa. G, Park, desperado para sa tuition ng anak. Gamitin itong kahinaan. G, Choi, itinatago ang utang sa sugal sa pamilya. Kapag nalaman, hihiwalayan ng asawa. Gang, Elena, ninakaw ang pera ng paluwagan. Kapag nalaman, masisira ang pangalan sa buong palengke. Alam ni Luz ang mga personal na kahinaan at sikreto ng kanyang mga inutangan at maingat itong itinatala. May plano pa siya kung paano niya gigipitin at babantayan ang mga hindi makapagbayad. Halos hindi makahinga ang team sa kanilang natuklasan. Nanginginig na sinabi ni Diaz habang binubuklat ang notebook. Ngayon, malinaw na ang motibo. Ang notebook na ito ang direktang dahilan ng pagpatay. Posibleng isa sa mga may utang kay Luz ang hindi na nakatiis at gumawa ng karahasan. Inayos ni Diaz ang listahan ayon sa laki ng utang. At sa pinakatuktok ng listahan, isang nakakagulat na pangalan ang kanyang nakita. Utang. 2,000, dagdag na interes. 5 puntong argent na singilin. Sa tabi nito, nakasulat sa pulang ballpen ang pangalan, Elena Reyes. Si Aling Elena, ang nanay ng palengke, ang taong umiyak habang nagpapatotoo na tumakas si Luz. 8 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang kamay ni Diaz. Ang reyna ng palengke ay may ganito kalaking utang kay Luz at may isa pang nakakagulat na natuklasan. Ang pangalan ni Mang Manuel, ang may-ari ng kainan na nagsinungaling, ay nasa listahan din. Manuel de Leon, utang, inang libong-libong. Interes 18% kada buwan. Puwesto ang kolateral. Si Mang Manuel ay may malaki ring utang kay Luz. Ang 2 taong naging susi sa investigasyon
8 taon na ang nakalipas ay parehong may malaking utang kay Luz. Agad na binuo muli ni Diaz ang buong kuwento. Si Aling Elena ay may utang na aabot sa 20 milyong piso. Si Mang Manuel naman ay may utang na 7 milyon at nakasangla pa ang kanyang negosyo. Naramdaman ni Diaz na nabubuo na ang puzzle. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi ito isang biglaang pagpatay, kundi isang planadong krimen para makatakas sa utang. Dahil sa nakakagulat na dobleng buhay ni Luz, nagbago ang takbo ng kaso. Lumakas ang teorya na nagsabuatan sina Aling Elena at Mang Manuel para patayin si Luz. Naisip ni Diaz na ang secret ledger na ito, ang Pandora's Box, na matagal nang hinahanap ng mga salarin, ngunit hindi nila natagpuan. Kung ang ledger na ito ay lumabas 8 taon na ang nakalipas, magugulo ang buong dampa. Si Luz pala ang tunay na may kapangyarihan, gamit ang sikretong ledger na ito para kontrolin at pagsamantalahan ang 12-dosenang tao. 4 na araw matapos matagpuan ang ledger ni Luz, naglunsad si Detective Diaz ng isang nationwide manhunt. Matapos matunto ng kasalukuyang kinaroroonan ni Mang Manuel, ang dating may-ari ng kainan, nalaman nilang nagpapatakbo ito ng isang iligal na pasugalan sa Cavite. Agad na nakipag-ugnayan si Diaz sa Cavite Provincial Police para sa isang joint operation at mabilis na inaresto si Mang Manuel. Bandang 6 a.m., sa isang lumang apartment sa Dasmariñas, inaresto si Mang Manuel at dinala pabalik sa Maynila. Makalipas ang 8 taon, ibang-iba na ang itsura ni Mang Manuel. Halos kalbo na siya at puno ng kulubot, ang mukha sira ng sugal at alak. Pagdating sa interrogation room ng SPD, hindi mapakali si Mang Manuel. Ibang-iba sa kanyang kalmadong itsura, 8 taon na ang nakalipas. Lagpas na po sa statute of limitations yan. Bakit niyo pa ako dinadamay? Nanginginig niyang sabi. Wala po akong ginawang masama. Kalmadong binuksan ni Diaz ang kanyang briefcase at isa-isang inilabas ang mga ebidensya. Ito ang sandaling 8 taon niyang hinintay. Unang inilapag niya ang litrato ng gintong ngipin. Sa tabi nito, ang DNA analysis report mula sa PNP Crime Lab. Nang makita ni Mang Manuel ang mga litrato, biglang lumaki ang kanyang mga mata. Nawala ang kulay sa kanyang mukha at nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Malamig at may diin na nagtanong si Diaz. 8 taon na ang nakalipas. Sinabi mong nakita mong sumakay ng taxi si Aling Luz. Bakit ang gintong ngipin niya ay natagpuan sa P-trap ng drainage ng kainan mo? Nagkagatlabi si Mang Manuel. Gustong magsalita pero walang lumalabas na boses. Iniiwas niya ang kanyang tingin at pinagpapawisan ng malamig. Inilabas ni Diaz ang pangalawang pasabog. Ibinuklat niya sa harap ni Mang Manuel ang kopya ng secret ledger ni Luz na may pulang highlight sa pangalan niya. Manuel de Leon, utang LM. Libong. Interes, 182% kada buwan. Pwesto ang kolateral. Natigilan si Mang Manuel. Napasandal siya sa upuan na parang gustong tumakbo. Paano nyo? Halos pabulong niyang sabi. Inilabas ni Diaz ang panghuling alas. Ito naman ang iyong bank records matapos ang insidente. Malinaw na nakatala sa bank statement. Hulyo 5, Liman Baa. 1 linggo matapos mawala si Luz, ang alamba, 65,000 na utang ni Mang Manuel ay nabayaran ng buo sa 1 araw. Cash pa! Alam ni Mang Manuel na wala na siyang lusot. Bigla siyang tumayo at sumigaw. Hindi! Ako ang pumatay! Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Sumunod lang ako sa utos! Pinaupo siya ni Diaz. Sino ang nag-utos? Niyakap ni Mang Manuel ang kanyang ulo sa sobrang sakit. Ang sikretong 8 taon niyang itinago ay malapit nang lumabas. Kapag nagsalita ako, baka ako naman ang patayin. Binuksan ni Diaz ang recorder. Sabihin mo na ang lahat. Iyan lang ang paraan para matulungan mo ang sarili mo. Nanginginig na sinimulan ni Mang Manuel na ikuwento ang nangyari. Gabi po yon. Pagkatapos ng selebrasyon at nakaalis na ang lahat ng customer.
Gabi ng Hunyo 2003, bandang 11 p.m., nag-iisa si Mang Manuel sa kainan, naghuhugas ng pinggan. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Nagulat siya nang makita kung sino ang pumasok. Si Aling Elena, ang iginagalang nilang nanay ng paluwagan. Seryoso ang mukha niya, sabi ni Mang Manuel. Sinabi niyang isara ko raw lahat ng pinto at huwag magsasabi kaninuman. Sinunod ni Mang Manuel ang utos. At sa isang sulok ng kusina, nakita niya ang isang nakakakilabot na tanawin. Nakahandusay sa sahig ang wala ng buhay na si Luz at si Aling Elena ay kalmadong nagtatanggal ng mga ebidensya. Natakot po ako, nanginginig ang mga binti ko. Malinaw pa sa alaala ni Mang Manuel ang lahat. Malamig na sinabi sa kanya ni Aling Elena. Ang krimen ay planado at ginawa sa oras na sarado na ang lahat. May inalok po sa akin si Aling Elena. Pagpapatuloy niya. Sabi niya, babayaran niya lahat ng utang ko at tutulungan akong isalba ang negosyo ko. Pero kapag tumanggi ako, ididiin niya ako bilang kasabwat, banta at alok. Walang pagpipilian si Mang Manuel. Nagtanong si Diaz, kaya tinulungan mo siyang itago ang bangkay? Tumango si Mang Manuel. Opo, natakot po ako. Pero wala akong nagawa kundi sumunod. Noong gabing iyon, ginawa ni na Aling Elena at Mang Manuel ang isang karumal-dumal na gawain sa kusina. Ginamit nila ang malaking industrial grinder para sa mga shellfish para itago ang katawan, para walang maiwang bakas. Binuhusan nila ng Zonrox ang buong lugar. Madilim po kaya hindi namin napansin yung nahulog na gintong ngipin. Yumuko si Mang Manuel. Nagtanong si Diaz. Sino ang nag-utos ng lahat ng ito? Nag-alinlangan si Mang Manuel. Ilang beses siyang bumuka ng bibig. Sa huli, nanginginig niyang sinabi ang pangalan. Si Aling Elena po. Ang nanay po namin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nagulat si Diaz at ang kanyang mga kasama, si Aling Elena, ang itinuturing na santa ng palengke, ang umiyak habang nagsasabing tumakas si Luz, ay siya palang mastermind at salarin. Kinilabutan ang buong team. Matapos ang insidente, si Aling Elena pa ang nagbibigay ng scholarship sa mga anak ni Luz. Nagpapanggap na isang mabuting kapitbahay. Noong naging palaboy si Berto, nagkunwari pa siyang naaawa at paminsan-minsan ay nag-aabot ng pagkain. Napakagaling, sabi ng isang investigador. 8 taon siyang umarte ng perpekto. Ang buong confession ni Mang Manuel ay na-record at agad na ipinadala sa piskalya. Batay dito, nag-issue ng warrant of arrest para kay Aling Elena. Lihim na kumilos ang team para hindi siya makatakas. Minanmanan nila ang kanyang bahay at mga galaw, 24 million point. Sa isang meeting, idineklara ni Diaz. Matapos ang 8 taon, natagpuan na natin ang salarin na nagtago sa likod ng perpektong alibi. Dahil sa confession ni Mang Manuel, ang 8 taong alibi na parang pader na bato ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang mga luha ni Aling Elena at ang kasinungalingan ni Mang Manuel ay pawang mga pyesa sa isang perpektong krimen. Sa wakas, nabuo na ang bitag ng hustisya. At para kay Aling Elena, na 8 taong namuhay, ng normal at naniwalang nakagawa siya ng perpektong krimen, ang hatol ng hustisya ay paparating na. 2 araw matapos ang confession ni Mang Manuel, bandang 6:30 a.m., tahimik na nagtipon ang mga pulis sa isang mamahaling subdivision sa Alabang. Ang arrest team na pinamumunuan ni Detective Diaz ay pinalibutan ang bahay ni Aling Elena, ang makasaysayang sandali ng pag-aresto sa salarin na 8 taong nagtago sa likod ng maskara ay malapit na. Ang tinitirhan ni Aling Elena ay isang mansyon na imposibleng mabili ng isang simpleng tindera sa palengke. Ito mismo ay ebidensya ng kanyang itinatagong yaman. Nag-doorbell si Diaz. Pulis po ito. Buksan niyo ang pinto. Maya-maya, narinig nila ang boses ni Aling Elena. Walang bahid ng dati niyang kabaitan, puno ng pag-iingat.
Anong kailangan nyo? Ganito kaaga? Matigas na sumagot si Diaz. May dala po kaming warrant of arrest. Inaaresto po namin kayo, Aling Elena, sa kasong pagpatay. Bumukas ang pinto at lumabas si Aling Elena na nakasuot ng mamahaling silk na pantulog. Kahit sa sitwasyong iyon, mukha pa rin siyang mayabang. Sa halip, sinigawan pa niya ang mga pulis. Hindi niyo ba ako kilala? Mayroon pa ring awtoridad sa kanyang boses. Ang awtoridad na hinubog ng 30 taong paghahari sa palengke. Tatawagan ko muna ang abogado ko. Pang-aabuso ito. Kahit pinoposasan na, hindi siya sumuko. Hindi niya ininda ang mga kapitbahay na sumisilip sa bintana. Habang isinasakay sa police car, patuloy pa rin siya. Pinagbibintangan lang ako ng Manuel na yan dahil sa utang niya sa sugal. Kalmadong sumagot si Diaz. Lalabas din po ang katotohanan sa investigasyon. Pagdating sa SPD headquarters, dinala si Aling Elena sa interrogation room. Ang parehong silid kung saan siya umiyak habang sinasabing tumakas si Luz, 8 taon na ang nakalipas. Ngayon, siya na ang suspek sa pagpatay. Mula sa simula, itinanggi niya ang lahat ng akusasyon. Gawa-gawa lang yan ni Manuel para makalusot sa utang niya. Puno pa rin ng kumpiyansa ang kanyang boses. 30 taon akong namuhay ng marangal sa dampa. Ipinakita pa rin niya ang kanyang maamong mukha. Sinusubukang kumbinsihin ang mga investigador. Ang parehong ngiti na iginagalang ng mga tindera sa palengke. Mahal ko si Luz. Bakit ko siya sasaktan? Nagkunwari pa siyang naiiyak. Ang parehong pag-arte 8 taon na ang nakalipas. Ngunit mayroon ng alas si Diaz. Inilabas niya ang isang makapal na folder at dahan-dahang inilatag sa harap ni Aling Elena. Ang orihinal na secret ledger ni Luz. Nang makita ito ni Aling Elena, biglang nanigas ang kanyang mukha. Ang ledger na 8 taon niyang hinanap ay nasa harap na niya. Nagsimulang manginig ang kanyang mga mata. Itinuro ni Diaz ang isang pahina. Ano po ang nakasulat dito? Nakatala sa ledger ang lahat ng kanyang sikreto. Ang pagnanakaw niya sa pera ng paluwagan para ipuhunan sa real estate na nalugi. Isang klasik na Ponzi scheme. Elena Reyes, iligal na ginamit ang AEC 15M pondo ng paluwagan. Nalugi sa investment. Utang kay Luz, $1,000,000. Kapag hindi nakabayad, isisiwalat ang pagnanakaw, planong ipahiya sa buong palengke. Namutla si Aling Elena. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Malamig na sinabi ni Diaz. Natakot kang lumabas ang ledger na ito, kaya pinatay mo si Luz, pinutol ang katawan, at sinubukang itago ang lahat ng ebidensya. Mabilis na nagdahilan si Aling Elena. Hindi yan totoo. Ngunit wala ng kumpiyansa sa kanyang boses. Nagdeklara siyang mananahimik hanggang dumating ang kanyang abogado, ngunit may kasunod ng plano ang team. Ang komprontasyon nila ni Mang Manuel. Sa labas ng silid, nakita sa salamin si Mang Manuel na dala-dala ng mga pulis. Nang makita niya si Aling Elena, sumigaw siya. Nanay Elena! Tapos na po ang lahat. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Sabihin na po natin ang totoo. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang balikat ni Aling Elena. Ang pader na 8 taon niyang itinayo ay nagsimula ng magkabitak. Ang sigaw ni Mang Manuel ay ang huling babala. Lalo pang ginipit ng team si Aling Elena. Ibinalita nila ang galit ng mga tao sa dampa. Nang malaman ng mga tindera ang krimen ni Aling Elena, nag-alsa sila. Sa una, hindi sila naniwala, ngunit nang ilabas ang mga ebidensya, napalitan ito ng galit. Ang lider na pinagkatiwalaan nila sa loob ng 30 taon ay isa palang mamamatay tao. Kahihiyan si Aling Elena sa palengke natin. 30 taon niya tayong niloko. Parusahan siya ng pinakamabigat. Ang mga petition letter na isinulat nila para kay Aling Elena, 8 taon na. Ang nakalipas ay napalitan na ng mga petisyon ng pagkondena. Isang petisyon na may pirma ng 120 tindera ang ipinadala sa presinto.
Habang isa-isang sinasabi ito ni Diaz, unti-unting gumuho ang mukha ni Aling Elena. Ang reputasyon at tiwalang inipon niya sa buong buhay niya ay nawasak sa isang iglap. Ang maskara ng Nanay Elena ay unti-unti nang natatanggal. Sa ilalim nito ay isang malamig na mukha na puno ng kasakiman at pagkalkula. Wala nang kakampi si Aling Elena. Umamin na si Mang Manuel at tinalikuran na siya ng lahat. Wala na siyang malalapitan. Sa wakas, huminga ng malalim si Aling Elena. Nawala ang kanyang kayabangan. Ang mga labi niyang mahigpit na nakasara ay unti-unting bumuka. Si Luz ang may kasalanan noong gabing yon, unang sabi niya. Mula sa nanginginig niyang boses, nagsimulang lumabas ang katotohanang itinago sa 8 taon. Dinala niya ako sa bingit ng kamatayan. Naging mabigat ang hangin sa silid. Naghintay ang mga investigador. Ang recorder ay umiikot. Itinatala ang makasaysayang sandali. Yumuko si Aling Elena at nagpatuloy. Ang mukha ng demonyo, na 8 taong nagtago sa likod ng perpektong maskara, ay unti-unti nang lumalabas. Bumuka na ang bibig ni Aling Elena. Ang pinto ng katotohanan na 8 taong nakasara ay sa wakas ay bumukas na. Ang hangin sa interrogation room ay suffocating. Hindi humihinga ang mga investigador habang nakikinig. Muling sinuri ni Diaz ang recorder. Ang katotohanang 8 taon nilang hinintay ay malapit nang lumabas. Nanginginig na sinimulan ni Aling Elena na ikuwento ang trahedya noong gabi ng Hunyo 29, 2003. Ang gabing iyon ay isang impyerno. Ang gabing iyon, ayon kay Aling Elena, ay isang larawan ng kasakiman ng tao. Balikan natin ang gabing iyon, 11:30 p.m. Matapos ang selebrasyon, isa-isang umuwi ang mga miyembro, ngunit hindi umalis si Luz. May iba siyang pakay. Iyon ang huling pagkakataon niya para tuluyang pasukuin si Aling Elena. Tinawag ako ni Luz sa isang sulok ng kusina. Malamig na nagbigay ng ultimatum si Luz. Elena, tapusin na natin to ngayong gabi. Inilabas ni Luz ang ledger. Kapag hindi mo nabayaran ang utang mong 20 milyong piso hanggang mamayang hating gabi, bukas ng umaga, ikakalat ko to sa buong palengke. Namutla si Aling Elena. Luz, saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Ngunit walang awa si Luz. Problema mo na yan. Ikaw ang nagnakaw sa paluwagan. Ikaw ang nalugi sa investment mo. Lalo pang lumamig ang boses ni Luz. Kapag hindi ka nagbayad, bukas ng 9 a.m., babasahin ko to ng malakas sa gitna ng palengke para malaman ng lahat kung gaano ka kaduming babae. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Aling Elena. Ang reputasyong 30 taon niyang iningatan ay mawawasak. Desperadong nagmakaawa si Aling Elena. Luz, parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng panahon. 1 linggo lang, kahit 3 araw lang. Ngunit tinabig ni Luz ang kamay niya. Tapos na! Ang oras mo! Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagtitimpi ni Aling Elena. Galit, desperasyon, at takot ang bumalot sa kanya. Itinulak niya ng buong lakas si Luz. Nawalan ng balanse si Luz at tumama ang ulo sa matalim na kanto ng isang stainless steel na aquarium. Tog! Isang nakakakilabot na tunog ng nabasag na buto. Bumagsak si Luz. Nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanyang ulo at nag-convulse siya. Sandaling naisip ni Aling Elena na tumawag ng ambulansya, ngunit mas nanaig ang takot. Kung mabubuhay si Luz, malalaman ng lahat ang kanyang sikreto. Sa gitna ng kasakiman at takot, kinuha niya ang isang itak na ginagamit sa pagtaga ng isda at para siguraduhin, ilang beses niyang pinalo ang ulo ni Luz. Dahil sa malakas na impact, tumalsik ang isa sa kanyang mga gintong ngipin. Ngunit sa takot at pagkalito, hindi ito napansin ni Aling Elena. Gumulong ang gintong ngipin sa sahig. Doon namatay si Luz. Tinawagan ni Aling Elena si Mang Manuel. Manuel, pumunta ka dito ngayon din. Huwag kang magsasabi kaninuman. Pagdating ni Mang Manuel, nagimbal siya. Nanay, anong nangyari?
Kalmadong sumagot si Aling Elena. Babayaran ko lahat ng utang mo, pero kailangan mo akong tulungan. Wala nang pagpipilian si Mang Manuel. Ibinaba nila ang lahat ng shutter at sinimulan ang karumal-dumal na gawain. Ginamit nila ang industrial grinder, ngunit hindi nito kaya ang buto ng tao. Hindi kaya nito, sabi ni Mang Manuel. Sa huli, pinili nila ang mas brutal na paraan. Pinagputol-putol nila ang katawan at inilagay sa mga itim na plastic bag. Bago dumating ang truck ng basura ng 5 a.m., ikinalat nila ito sa iba't ibang basurahan sa iba't ibang lugar. Ang dugo at mga piraso ng laman ay hinugasan papunta sa drain ng lababo. Sa pagkakataong ito, ang gintong ngipin na nasa sahig ay naanod din. Ngunit dahil mas mabigat ito sa tubig, hindi ito tuluyang naanod. Bumaon ito sa pitrap. At doon naghintay ng 8 taon. Matapos ang lahat, sinimulan nila ang pagtatago ng ebidensya. Tinanggal nila ang lahat ng tubig sa aquarium at binuhusan ng purong Zonrox ang buong kusina. Ang malakas na amoy ng Zonrox ang siyang umalis sa amoy ng dugo at sumira sa DNA. Kinaumagahan, nang dumating ang mga pulis, iyon ang amoy na naamoy nila. Ngunit naniwala sila sa palusot na naglilinis lang sila. Matapos ang detalyadong confession ni Aling Elena, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nagulat ang mga investigador kung gaano kalupit ang kayang gawin ng tao dahil sa kasakiman. Yumuko si Aling Elena at idinagdag. Madilim noon kaya hindi ko napansin na nahulog pala ang gintong ngipin. Ang lahat ng katotohanan sa isang krimen na akala nila ay perpekto ay sa wakas ay lumabas na. Ang walang katapusang kasakiman sa pera ang sumira sa 30 taong pagkakaibigan, kumuha ng isang buhay. 6 na buwan matapos ang confession ni Aling Elena, dumating ang araw ng paghatol. Ang korte ay puno ng mga taga-media, mga tindera sa dampa, at pamilya ni Luz. Itinaas ng hukom ang hatol. Ipapahayag na ang hatol para sa akusadong si Elena Reyes. Tumahimik ang lahat. Ang akusado ay napatunayang nagkasala sa krimen ng pagpatay, pagtatago ng bangkay, at paghadlang sa hustisya. Dahil sa kalupitan at pagiging planado ng krimen, at sa 8 taong panlilinlang, ang akusadong si Elena Reyes ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, reclusion perpetua. Napaupo si Aling Elena. Gumuho ang kanyang mundo. Sumunod ang hatol para kay Mang Manuel. Ang akusadong si Manuel de Leon, bagamat hindi direktang pumatay, ay aktibong nakibahagi sa pagtatago ng krimen at sa 8 taong pagsisinungaling. Dahil dito, hinahatulan siya ng 15 taong pagkakakulong na paiyak ang mga anak ni Luz. Sa wakas, nabigyan ng hustisya ang kanilang ina. Ngunit kasama ng ginhawa ay ang lungkot na hindi na nila maibabalik ang kanilang ina. Umiiyak na sinabi ng anak na babae, "Nay, sa wakas, may hustisya na po, huli na." Pero lumabas din ang totoo. Samantala, iba ang naging reaksyon ni Berto. Bagamat malinis na ang kanyang pangalan, walang saya sa kanyang mukha, kundi pagkalito at kawalan. 30 taon kaming magkasama, pero parang ibang tao pala siya. Nagulat si Berto nang malaman ang tungkol sa pagiging loan shark ng asawa at ang pagpatay sa kanya ng kanilang kaibigan. Ang lungkot, ang sakit ng mapagbintangan, at ang katotohanan ay naghalo-halo. Hindi na natagpuan ang buong katawan ni Luz. Ang pamilya ay nagluksa gamit ang gintong ngipin na inilagay sa isang maliit na urna. Sa isang simpleng libing, walang dalang 2 milyong piso. Sa halip, may isang baso ng alak na inialay ni Detective Diaz. Lumabas na ang katotohanan. Ang kasong ito ay nag-iwan ng maraming aral. Una, walang perpektong krimen. Ito ay isang tagumpay para sa forensic science. At pangalawa, ipinakita nito kung paano kayang sirain ng pera ang dignidad at pagkakaibigan. Nagkaroon ng mga pagbabago sa sistema ng pulisya. Ang mga missing person cases ay hindi na basta-basta isinasara at inuuna na ang forensic investigation.
Sa Dampa, nagkaroon ng malaking pagbabago. Nag-install ng mga CCTV at nangako ang mga tindera na iiwasan ang mga ilegal na transaksyon. Si Detective Diaz ay na-promote at naging hepe ng National Cold Case Unit. Huwag kang susuko. At lalabas din ang katotohanan, naging motto niya. Si Aling Elena naman ay binabangungot gabi-gabi sa kulungan. Nakikita niya raw si Luz na nakangiti, kumikinang ang gintong ngipin. Ang Dampa ay masigla pa rin, ngunit ang lote kung saan dating nakatayo ang kainan ay bakante pa rin. Walang gustong magtayo ng negosyo doon, sabi ng mga tao. Kapag umuulan, ang tunog daw ng tubig sa drainage ay parang bulong ng isang kaluluwang hindi matahimik. Si Berto ay lumipat na sa ibang probinsya para magsimula ng bagong buhay. Ang mga anak ni Luz ay unti-unti ring naghihilom. Ang aral ng kasong ito ay malalim at mabigat. Ang katotohanan, gaano man katagal, ay lalabas din. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay maghihilom ang lahat ng sugat. Ipinakita nito ang nakakatakot na epekto ng kasakiman. Ang alon sa dagat sa harap ng Dampa ay patuloy na humahampas. Ngunit sa tunog nito, mayroon ng isang aral na hindi natin dapat kalimutan ang halaga ng buhay, dignidad, at ang walang katapusang paghahanap sa katotohanan. Tapos na ang kaso ni Luz, ngunit ang sugat sa puso ng mga naiwan ay mananatili. Ngunit maging ang sakit na iyon ay magiging isang mahalagang aral para sa isang mas makatarungan at mas mabuting lipunan. Naway payapa ng magpahinga si Luz Viminda Santos. Kung nakinig kayo hanggang sa dulo, mag-iwan ng isang komento ng pakikiramay para sa mga biktima. Ang kabutihang ipinapakita sa kapwa ay tiyak na babalik sa inyo at sa inyong mga anak ng 1,000 beses. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayong araw.